Panginoon. At inanyayan ko po ang ating pastor para pangunahan po tayo. Lord. Amen. Praise the Lord. Sa mga patuloy na awiting ibinigay niya sa atin na siya naganda sa ating mga puso. And I'm very sure na tayo ay ready niya na makinig ng salita ng ating Panginoon. So this morning, I would like to share the message of the Lord about the cross of the Lord Jesus Christ. And if I will ask you, mga kapatid, ano ang pinakamalaking kailangan sa iyong buhay? Kung mayroong somebody na mag-approach sa iyo at tatanungin sa iyo kung ano yung pinakakailangan mo sa iyong buhay, ano ang iyong magiging kasagutan? Well, kung titingnan po natin ang salita ng Diyos, ang pinakakailangan sa buhay ng isang tao, walang iba kundi ang cross ng ating Panginoong Kristo. Pag sinabi natin cross, ang cross na pinag-uusapan natin ay hindi cross na kwintas, na suot-suot ng maraming tao. Ang cross na tatalakayin po natin ay maaaring iba-iba ang simbolo nito sa atin. Yung iba, para sa kanila, ang simbolo ng cross ay kamatayan. Yung iba, ang simbolo ng cross ay pag-asa or suffering. Yung iba ay pag-ibig. At yung iba ay katagumpayan. So kung ano man ito sa ating buhay, ang simbolo ng cross, I would like you to know na ang cross ng ating Panginoon Kristo ay napakamakapangyarihan. At yung kapangyarihan ng cross ng ating Panginoon ay hindi po natapos sa moment na tayo ay naligtas. Sa moment na tinanggap natin si Jesus at tayo nanampalataya sa Kanya bilang ating tagapagligtas. Ang kapangyarihan po ng cross ay nagpapatuloy sa buhay ng mga mananampalataya sa araw na ito at magpakailan pa man. So ang cross, sa maraming tao, iba-iba po ang kanilang pakahulugan sa cross. Kung titingnan po natin ang banal na kasulatan, kay Pilate ang cross para sa kanya, doon namatay ang isang inosenteng tao, ang Panginoong Kristo. Sa mga reliyosong tao, sa panahon ni Jesus, para sa kanila ang cross, yun ay nangangahulugan upang ma-eliminate ang problema, maalis yung kanilang problema. Sapagkat para sa kanila, pag namatay yung rabbi o rabbi, ang Panginoong Jesus, yung kanilang posisyon sa kaharian ay secure. So, para sa kanila, ang kamatayan ni Jesus ay para matanggalan yung kanilang problema. And then, makikita natin kay Judas, si Judas isa ho siyang disipulo ng ating Panginoong Jesus, ngunit siya ay ikinatuwa niya ang Panginoong Kristo. At dahil po yun sa 30 pieces of silver, dahil po sa pera. But many Bible scholars also believe na kaya po binitrain ni Judas ang Panginoong Jesus, hindi lang po dahil sa 30 pieces of silver, kundi dahil naisip po ni Judas na kung ang Panginoong Kristo ay i-betray po niya, si Jesus ay mapipilitan na itayo ang kanyang kaharian at naisip ni Judas na siya ay magkakaroon ng isang mataas na posisyon sa kaharian ng Panginoon. At maging sa mga disciples, ang kamatayan ni Jesus sa krus para sa kanila, namatay na yung kanilang Messiah, namatay na yung kanilang matalik na kaibigan, yung kanilang iniibig na kaibigan, ang Panginoong Kristo. So para sa iyo kapatid, para sa iyo kaibigan, ano ang ibig sabihin sa iyo ng krus? Ito ba ay patungkol lamang sa isang taong mabuti, inosente na namatay? Para sa iyo ba ang krus ay para mawala lang ang iyong problema? Para sa iyo ba ang krus ay masasabi natin naniniwala ka na ito ay Diyos na nagkatawang tao at binayaran ng iyong kasalanan sa krus ng Kalbaryo upang hindi ka na magkaroon ng kapahamakan. So, to many people, iba-iba ang ibig sabihin ng cross. But I believe sa buhay nating mga mananampalataya, ang cross for us, ito ay kapangyarihan ng ating Diyos. Ito ay kapangyarihan hindi lang sa panahon tayo sumampalataya at nagkaroon ng kaligtasan. Ito ay kapangyarihan na patuloy gumagawa sa buhay nating bilang mananampalataya ngayong araw na ito at magpakailan pa man. That's why anything na nangyayari sa buhay mo bilang isang Kristyano na gawa ng Panginoon, pwede natin yung laging i-trace back sa cross ng ating Panginoon Kristo. So the message of the Lord this morning ay entitled, The Power of the Cross. Let's open our Bible in 1 Corinthians chapter 1.
1 Corinthians chapter 1, verse 18 to 25. Again, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. But unto us, take note of that, but unto us which are saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. So ang Diyos nalulugod sa kamangmangan ng pangangaral ng krus, sapagkat dito po ang mga sumampalataya ay naliligtas. Verse 22, for the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom, but we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. So, napakahalaga na makita po natin, again in 1 Corinthians 1:18, for unto us which are saved, the cross is the power of God. Amen? Romans 1:16, sabi ni Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. So, we believe that the cross of the Lord Jesus Christ, it is the power of God. At makikita natin yung power ng cross first is from the to the divine love. Makikita natin na ang cross ay napakamakapangyarihan dahil sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Nung ang ating Panginoon po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, pwede po siyang magsalita at tawagin ang legions of angels at siya po ay ililigtas doon po sa pagkapako sa krus. Pero ano po ang naging dahilan or motivation ng ating Panginoon kung bakit siya ay nag-endure, siya ay nagtiis at nagbata ng kasalanan ng sangkatauhan at siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo hanggang yung kaligtasan ng mga sasampalataya ay magiging secure. I believe it is because of God's love. It is because of the divine love. Amen? In John chapter 15, verse 13, sabi po dyan, greater love and no man than this, that a man lay down his own life for his friends. Dakila yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay po niya yung kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Inalay po niya yung kanyang buhay. In Romans 8:39, ano po sabi ng Bible? Ang pag-ibig ng Diyos ang hindi makapag-ihiwalay sa atin. Amen? Dahil ang Diyos ang siyang naparito, nag-reach out, nag-reach down sa bawat isa po sa atin upang tayo magkaroon ng katiyakan ng ating kaligtasan at makasama po natin siya magpawalang hanggan. So, the power of the cross, makikita po natin sa divine love, sa pag-ibig ng Diyos. Ang isang reason kung bakit naparito si Jesus at binayaran ng iyong kasalanan, binayaran ng aking kasalanan, dahil po yan ang Diyos ay mahal tayo. Dahil po yan ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. Amen? In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So the very motivation why Jesus Christ ay nanatili at nagtiis na mabayubay sa krus ng Kalbaryo, dahil yan sa dakilang pag-ibig ng Panginoon. And then second thing, it is because of divine justice. To satisfy the justice of God. I would like you to know na ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Amen for that, mga kapatid. Pero gusto ko pong maintindihan din natin na ang Diyos natin ay hindi lang Diyos ng lahat ng pag-ibig. Our God is not all love. Ibig sabihin, ang Diyos natin ay matuwid din na Diyos. Ang Diyos din natin ay banal. Ang Diyos natin ay makatuwiran. Ang Diyos natin is a God of justice. So dahil ang Diyos ay holy, ang Diyos ay justisya, hindi niya pwedeng sabihin, pakinggan ho natin ito, hindi pwedeng sabihin ng Diyos, okay, dahil mahal kita, papatawarin na kita sa iyong mga kasalanan. Dahil mahal kita, makakasama na kita sa langit. Dahil mahal kita, mapapatawad ka na sa lahat ng iyong kasalanan. Hindi pwedeng gawin ng Diyos yan dahil kung gagawin ng Diyos yan at magagawa ng Diyos yan, ang Diyos ay nakagawa ng isang terrible at karumal-dumal at katakot-takot na kasalanan. Because yung pag-ibig ng Diyos, pag sinabi niya lang yon at papatawarin ka na niya, ang Diyos ay kinontra niya yung kanyang katangian, yung kanyang nature. Ano po ang isang nature ng Diyos? Holiness of God. Justice of God. That's why, hindi mo pwedeng sabihin,
Ako ay haharap sa Diyos sa pamagitan ng aking sariling magagawa. Ako ay haharap sa Diyos sa pamamagitan ng sarili kong kabutihan. Ako ay haharap sa Diyos sa pamamagitan ng sarili kong katuwiran. No. Dahil pag ikaw ay humarap sa Diyos sa pamamagitan ng iyong sariling katuwiran, hindi ka makaharap sa Kanya, malulusaw ka kapatid, malulusaw ka kaibigan. Why? Because our God, yung Kanyang holiness, ay napakataas, napakadakila, at hindi natin kayang tumayo sa kabanalan ng Diyos. So our God is also a God of justice. At dahil siya ay banal, ang sabi nga po sa Bible, the soul that sinneth, it shall die. In Romans 6:23, for the wages of sin is death. So dahil tayo ay makasalanan, mayroong kabayaran ng kasalanan, yun ay kamatayan. So sa hustisya ng Diyos, pinapanis niya ang kasalanan, pinaparusahan niya ang kasalanan, at ang requirement para mabayaran ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. So kailangan may mamatay upang ang kasalanan ay mabayaran. Upang yung pag-ibig at biyaya at kabutihan ng Diyos ay maging posible sa bawat isa po sa atin. So, ano pong ginawa ng ating Panginoon? Let us look in Romans chapter 3, verse 23 to 27. Romans chapter 3, verse 23 to 27. For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala. Verse 24, being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. To declare, I say at this time, His righteousness, that He might be just and that justifier of him which believeth in Jesus. Where is boasting then? It is excluded by what law? Of what works? Nay, but by the law of faith. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Okay, so let's look in these verses, mga kapatid. Makikita po natin dyan na tayo po ay na-justify dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. And the word justified, it means ikaw ay dineclared na matuwid sa harapan ng Diyos. Okay, pakinggan natin. Pag sinabi ikaw ay na-justify ng Diyos o inaring ka lang sa pamamagitan ng pananampalataya, ang ibig sabihin po niyan, hindi ka lang pinatawad sa lahat ng iyong kasalanan, hindi ka lang ibigay sa lahat ng iyong kasalanan, hindi lang inalis lahat ng iyong kasalanan. Ang ibig sabihin po niyan, aharap ka sa harapan ng Diyos at ang trato niya sa iyo, ang tingin niya sa iyo, ikaw ay matuwid. Why? Dahil ikaw ay talagang matuwid, dahil ikaw ay talagang mabuti, dahil sa ginagawa mong kabutihan? No. Ang sabi po dyan, we are justified by faith without the deeds of the law. Tayo ay naligtas or tayo ay inaring matuwid sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa paggawa ng mga kautusan, kundi dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi nga rin po, ang Panginoong Jesus ay naging propitiation for our sins. Ang ibig sabihin po mga kapatid ng propitiation, ang Panginoon Kristo ay naging sakripisyo sa bahagi natin upang yung galit at yung puot ng Diyos ay hindi mapunta sa atin. So ang Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, siya ay naging propitiation, siya ay naging substitute sa lugar natin na dapat ako at ikaw ang siya mapako sa krus, but because of the Lord Jesus na nagsakripisyo, siya ngayon yung nasa krus at sa krus ng Kalbaryo siya ay nabayubay at inako niya lahat ng puot ng Ama, ng puot ng Diyos upang tayo po ay mapatawad sa ating kasalanan at maging matuwid sa harapan ng ating Diyos. So you are justified by faith because the Lord Jesus Christ ay naging propitiation, naging substitute sa iyong kasalanan. And then makikita nga rin po natin again in doon po sa Romans chapter 3. Tingnan po natin ulit. Okay, Romans chapter 3, sabi po dyan, verse 25, whom God had sent forth to be a propitiation through faith in His blood, through the blood of the Lord Jesus, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. So, ang sabi po dyan, ipapahayag ng Diyos yung kanyang pagpapatawad sa kasalanan na dati na pong nagawa, na dati na pong nakumit. Now, hindi po yan patungkol sa iyong kasalanan
na dati mo nagawa bago ka sumampalataya sa Panginoon Kristo. Yung sinasabi kasalanan po dyan that are past or previously committed, yan ay mga kasalanan na nagawa doon sa Old Testament. Okay, pakinggan po natin to. Yung mga kasalanan po na nakomit sa lumang tipan, because alam po natin na ang Panginoon Kristo ay hindi pa po napapako sa krus at hindi pa po nagbabayad ng kasalanan ng tao doon po sa Old Testament. So the question is, paano po mababayaran yung kasalanan ng mga tao sa lumang tipan at sila po ay magkakaroon ng katuwiran ng Diyos? Well, ang utos ng Diyos sa kanila, sila ay mag-alay ng hayop, maaaring sheep, maaaring goat, at yun po ay papaduguin at yun po ay iwiwisik yung dugo. Now, makikita po natin na yung sheep at yung goat or ano man pong hayop, hindi yun makapagduhugas ng kanilang kasalanan. Pero doon sa kanilang pananampalataya sa utos ng Panginoon, sila po ay nagkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Bakit po? Sapagkat sa mind ng Diyos, yung crucifixion po, yung kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yun po ay tapos na. Yun po ay done deal na. Sa isip ng Diyos, although hindi pa po nangyari yung crucifixion, because we know, wala pa si Adan, wala pa si Eva, yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay itinalaga na po ng Diyos na yan ang mangyayari at yan po ang magiging dahilan upang ang lahat ng taong makasalanan at sasampalataya kay Jesus ay hindi mapapahamak at sila ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. So lahat ng mga nagkasala sa Old Testament at nag-alay ng mga sheep and goats, pagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa dugo ng ating Panginoon Kristo, sila po ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. So ang ginawa ng Diyos, sabi doon, through the forbearance of God. Ibig sabihin, winithhold ng Diyos yung kanilang yung punishment sa kanilang kasalanan until ang Panginoon Kristo po ay mapako doon sa krus ng Kalbaryo. So nung ang Panginoon Jesus ay namatay sa krus, doon po lahat masasabi po natin nagkaroon ng reality ang kapatawaran ng kasalanan ng mga tao po na nagkasala sa lumang tipan. That's why sa panahon natin ngayon, sa mga mananampalataya sa bagong tipan at sa panahon natin ngayon, tayo ay maliligtas hindi sa pag-alay ng lupa, hindi sa pag-alay ng kambing or ano man po mga hayop. Kaya nga po, wala po magdadala sa atin dito sa church ng mga hayop at magkahatay at iwiwisik po yung dugo dito. Hindi po natin kailangan gawin po yun. Ang kailangan po natin para magkaroon ng kaligtasan at maging matuwid sa harapan ng Diyos ay pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Napakakil po ng doktrina na ating po pinakahawakan. Hindi ka maliligtas, hindi ka magiging matuwid sa harapan ng Diyos dahil ang nagsisika sa iyong kasalanan. Take note of that. Hindi dahil nag-umpisat ka sa iyong kasalanan at sinabi mo sa Diyos, Lord, tatalikuran ko na yung aking kasalanan, therefore, ako ay maliligtas na at ako ay magiging matuwid sa iyong harapan. Hindi po. Kahit magsisi ka sa iyong kasalanan at tumingin ng tawad sa iyong kasalanan, kung wala ang pananampalataya mo kay Jesus, ang kapatawaran sa kasalanan ay hindi magiging posible sa iyo. So the question is this, paano tayo magkakaroon ng kapatawaran sa kasalanan? That is through the faith in Christ Jesus. Diyan po nagiging posible ang kapatawaran po natin sa ating mga kasalanan. So, makikita po natin sa power ng cross, ang Diyos ay holy, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay justisya, therefore, papalusahan niya ang kasalanan. At para mapalusahan niya ang kasalanan, kailangan po niyang merong mamatay para doon sa kasalanan, magbayad ng kasalanan. Therefore, ano pong ginawa ng Diyos? So, take note of this also, mga kapatid. Hindi na palito ang Panginoon Kristo upang ipahayag lang na mahal tayo ng Diyos. Napalito ang Panginoon Kristo hindi lang para iligtas ang mga kasalanan sa kanilang mga kasalanan, kundi napalito din ang ating Panginoong Kristo at siya'y mamatay sa krus upang yung justisya ng Diyos ay masatisfy. Upang yung nire-require na Diyos na justice sa kanyang kabanalan, sa kanyang katuwiran ay masatisfy. That's why sa cross ng Panginoon Kristo, doon nagtagpo ang kabanalan ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Sa cross ng Panginoon Kristo, doon nagtagpo ang katuwiran ng Diyos, ang justisya ng Diyos at ang habag ng Diyos. Therefore, dahil may Jesus na nagbayad ng kasalanan ng sangkatauhan, lahat ng sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, pwede nang sabihin ng Diyos, okay, pinapatawad na kita sa iyong kasalanan, malinis ka na sa iyong kasalanan, matuwid ka na sa aking harapan,
ikaw ay hindi guilty na sa iyong kasalanan dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. That is the power of the cross. Amen? That is the power of the cross. Now, if you will say, hindi po ba yan ay lisensya sa kasalanan? Kung ang sasabihin po natin, hindi po ba lisensya sa kasalanan na dahil sumampalataya ako kay Jesus, ako ay matuwid na sa harapan ng Diyos, hindi po ba lisensya yan sa kasalanan? Mga kapatid, yung isipin mo pa lang na yung ginawa ni Jesus para sa iyong kasalanan at ikaw sumampalataya sa Kanya at ikaw ay naligtas, yung isipin mo pa lang na yun ay lisensya sa kasalanan, yun ay karumal-dumal. Why? Because imagine, walang kahit sinong tao ang pwedeng magligtas sa iyong kasalanan maliban sa ating Panginoon. Kung hindi niya ginawa yung pagpayubay sa krus ng Kalbaryo at inapon niya ang iyong kasalanan, ang ating kasalanan, lahat tayo pupunta ng impyerno. Lahat tayo hindi makakasama ang Diyos magpawalang hanggan. Ang karapat dapat sa atin ay kamatayan because tayo ay makasalanan. So yung isipin mo pala, hindi pa Lord lisensya sa kasalanan na ako'y matuwid na sa iyong harapan. No. Yan ay disrespect and disgrace sa cross ng ating Panginoon Kristo. Dahil kung naiintindihan mo yung ginawa ng Panginoon sa iyo, hindi ka magkakaroon ng license sa kasalanan. Kung maintindihan mo yung ginawa ni Jesus para sa iyong mga kasalanan, ikaw ay magkakaroon ng motibasyon sa mga Diyos na pamumuhay at banal na pamumuhay at buhay na kalugod-lugod sa Kanya. So the power of the cross, makikita po natin na doon na-satisfy yung divine justice. And then, doon na-display ang biyaya ng Diyos. Amen? That's why, very careful ako sa pangangaral ng mabuting balita na ang pinaka-sentro ng mensahe ng ating pangangaral ng mabuting balita, mga kapatid, walang iba kundi ang biyaya ng Diyos. Dahil yung pinaka-ilalim po ng grace ng Panginoon ay ang cross ng ating Panginoon Kristo. Pag sinabi natin grace of God, ang ibig sabihin po nun, yung maranasan mo or yung matanggap mo, yung kabutihan at kabaitan ng Diyos sa katotohanan hindi ka naman karapat-dapat. We are not deserving of the love of God. Amen? We are not deserving of the kindness of God. We are not deserving of the goodness of God. We are not deserving of the faithfulness of God. But because of the grace of God, tayo po mga kapatid ay nakaranas ng mabuting bagay at kabaitan ng Diyos sa ating mga buhay. So, sa cross ng Panginoon, doon ang display na ang Diyos natin ay mapagbiyayang Diyos. The grace of God. Ano pong sinabi sa Romans chapter 5, verse 1 to 3? Tingnan po natin ito. Romans 5. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in the hope of the glory of God. So makikita po natin ito in Romans chapter 5, verse number 2, by whom also we have access by faith into this grace. So paano tayo nakapasok doon sa lugar ng biyaya ng Diyos? By faith. Dahil sa pananampalataya natin kay Jesucristo, ang buhay natin ngayon nasa biyaya ng Diyos. That's why we are saved by grace through faith. Sinabi po sa Ephesians chapter 2, verse 8, tayo naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen po ba? So dahil sa pananampalataya natin, tayo ngayon ay nasa biyaya ng Diyos. At sinabi ni Apostle Paul in Romans 5:2, dahil sa biyaya yan, doon din tayo tumatayo. Now, be very careful with this sapagkat hindi tayo legalistic sa ating mensahe, sa ating pangangaral. Ang ibig ko po sabihin, mga kapatid, tayo naligtas sa biyaya ng Diyos at doon tayo nakatayo. Therefore, hindi na natin kailangan bayaran yung biyaya ng Diyos. Because many of us, maaaring hindi tayo aware dito, pero sinasabi natin, ligtas ako sa biyaya ng Diyos, hindi ako karapat-dapat, pero dahil mabait, mahal ako ng Diyos, nanampalataya ko kay Jesus, naligtas ako. And then,
naligtas tayo sa biyaya ng Diyos, and then ang ginagawa natin, iniisip natin na tayo ay may utang sa Diyos, and therefore, Lord, babayaran kita sa lahat ng pagkakautang ko sa iyo. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay libreng kaloob niya sa mga sumampalataya sa Kanya. Hindi mo na kailangang bayaran ang biyaya ng Diyos, because kung kaya mong bayaran ang biyaya ng Diyos, hindi na yung biyaya. Hindi na yung grace. Hindi na yung freely gift of God sa mga undeserving. Mga kapatid, pag hindi natin ito natutunan, mabubuhay tayo sa buhay bilang isang Kristiyano na tayo nananatili sa alipin ng kautusan, na tayo nananatili sa mga pamantayan ng tao, sa mga rules and regulations ng tao. And in fact, alam po natin sa panahon natin ngayon, maraming mga bad theology, mga maling aral na masasabi po natin, napapakinggan po natin, na lagi sinasabi sa atin, ito yung dapat, ito yung karapat-dapat, or ito yung nararapat mong gawin. Pero sometimes, hindi po yun yung pinapakita sa atin ang salita ng Panginoon. So, ano po nangyari sa mga mananampalataya? Napaburn out sila. Ano po nangyari sa mga mananampalataya? Nabubuhay sila sa paglilingkod sa Diyos na ang iniisip nila, ginagawa nila yon para bayaran ang biyaya ng Diyos. No, hindi po pwedeng bayaran ang biyaya ng Diyos. Therefore, tayo ay mabuhay sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Sabi ni Paul, dahil sa faith, tayo ay nakapasok sa biyaya, at sa biyaya ng Diyos, tayo ay tumatayo. Tayo ay naninindigan. So napakaliwanag po mga kapatid, na ang power of the cross is by the grace of God. You know what? Maraming magiging pagbabago sa ating mga buhay. Maraming mga magiging motivasyon upang tayo mabuhay ng banal kung tayo ay mapangahawakan natin at tatayo tayo sa ating buhay sa biyaya ng ating Diyos. And that is the power of the cross. Isang magandang bagay na naglilingkod ka sa Diyos, isang magandang bagay na naglilingkod ka sa Panginoon. And you know what? Sabi ko nga, bago mo kaya, alam niyo kadalasan, mas madali sa akin na maglingkod sa Diyos 16 hours a day kaysa ating nawain na tayo ay naging Kristiyano dahil sa kanyang biyaya. Ang gusto kong sabihin, mga kapatid, many of us, iniisip po natin, mas madali sa atin na maglingkod sa Diyos 24/7 or how many hours a day yan, nagpapadal tayo sa Diyos, kaysa atin kong isuko yung ating buhay sa biyaya ng Diyos at sa cross ng ating Panginoong Kristo. Kumbaga, mas madali sa atin na, Lord, maglilingkod na lang ako sa iyo, gagawin ko na lang yung nais mong ipagawa, babayaran kita sa iyong mga biyaya at kabutihan sa aking buhay, kaysa yung mga bagay na gusto ko, yung mga bagay na pleasure ko, ay i-alay ko sa iyo, isuko ko sa iyo. Sometimes it appears na mas madali yun na ginagawa natin. But I would like you to know na ang buhay natin mga mananampalataya ngayon ay nabubuhay na tayo sa biyaya ng Diyos, sa biyaya ng ating Panginoon. That is the power of the cross. And also, the forgiveness of sin. Dahil sa cross, naging posible ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. You know what? Hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Hindi mo kayang bayaran ang iyong kasalanan. Kahit pa ikaw ay magsisi at nangako ka sa Diyos na magbabagong buhay ka na gagawin mo ng mga mabubuting bagay, hindi yan ang makapagbibigay kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Ang makapagbibigay ng forgiveness of sin is through our faith in the Lord Jesus Christ. Dahil ang Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo ay inako niya lahat ng ating kasalanan. Siya ay nagtigis ng banal na dugo upang mabayaran ang ating mga kasalanan. At tayo po ngayon ay maging malaya sa kanyang biyaya at maging malaya sa buhay bilang isang Kristiyano na magagawa natin kung ano man ang kalooban niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ang ating kasalanan is covered by the blood of Christ. Kaya po, ang lahat ng mga mananampalataya pagharap nila sa Diyos, ang sabi po ng Bible, pupunasan ng Diyos yung kanilang mga luha. The question is, bakit kaluluha pagharap mo sa Panginoon? Bakit ka iiyak? Bakit kaluluha pagharap mo sa Diyos? You know what the reason is? Dahil ipapakita sa iyo ng Panginoon na yung mga kasalanan mo, mga kasalanan na maaaring ang kayo hindi mo naiisip o hindi mo na-realize. Pero pagdating mo sa langit at kinaharap mo na ang Diyos at magbibigay account ka na sa harapan ng Panginoon, ipapakita ng Diyos ang lahat ng iyong kasalanan na maaaring hindi mo naiisip, hindi mo na-realize sa buhay na ito, pero kasalanan.
na tinakpan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. At doon mo mas nare-realize na ang Diyos ay napaka-gracious. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Doon mo nare-realize kung gaano ka inibig ng Panginoon. At doon mas magkakaroon ng reality ang relationship mo sa Diyos. That's why sa langit, sa presensya ng Diyos, hindi ka magsasawang magpuri sa Kanya. Magluwalhati sa Kanya. Sambahin siya. Pasalamatan siya. Amen? Kaya you know what, sa buhay na ito, bakit tayo naglilingkod? Para bayaran ng Diyos? No. Ang isang malakas na motivation kaya tayo naglilingkod, nagpapala sa Diyos, at ginagawa natin ang anumang bagay para sa Kanyang kaharian, dahil nagpapasalamat tayo sa Kanya. Because of gratitude. Lord, you saved me, niligtas mo ako. Ikaw ang naging substitute sa aming kasalanan. You know what ang iniisip ko yun? Si Jesus, naging substitute. Siya yung naging kapalit ko na dapat ako yung ipapako sa krus, na dapat ako yung magbabayubay at magbabayad ng aking kasalanan. Pero si Jesus ang nagbayad. To many people, maaaring isipin nila, dapat lang si Jesus ang magbayad. Kasi tagapagligtas naman siya, kasi Panginoon naman siya. Pero kung makikilala natin si Jesus na siya ang ating kaibigan, siya ang ating tunay na kaibigan, at siya nagmamahal sa atin, mga kapatid, na hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Yung isipin mo pa lang kung gaano katindi yung relasyon mo sa Panginoon at yung ma-realize mo na siya ay nagbayad ng iyong kasalanan para ikaw ay tubusin. Hindi pa pwedeng hindi ka magpasalamat sa Diyos. Hindi pa pwedeng hindi ka mabuhay ng may gratitude sa Panginoon. Kaya, ang mga mananampalataya, you know what? Bakit tayo nagsasacrifice? Dahil nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Dahil sa Kanya, harap tayo sa Diyos ng matuwid. Dahil sa Kanya, napapatawad din tayo sa ating kasalanan. Dahil sa Kanya, pinatawad ang ating kasalanan, past, present, and future. Dahil sa dugo ng Panginoon Kristo, na-cover lahat ng ating mga kasalanan. Therefore, mga kapatid, tayo po ay mabubuhay sa mundong ito na naglilingkod, nagsasakripisyo, at hindi natin iisipin na tayo may lisensya sa kasalanan. Hindi natin iisipin na ang mahalaga sa atin makapasok sa langit. No. Ang iisipin mo lang, Lord, paano ko maglilingkod sa iyo, paano ko magsasakripisyo sa iyo, sapagkat tinubos mo ang aking kaluluwa, inibig mo ako kahit ako'y isang makasalanan. Are you grateful to the Lord? That's why we need people here. Not just who are trying to show up. We need people here who are willing to sacrifice for God. Amen? Who are willing to sacrifice for the Lord. Who are willing to sacrifice their resources, their talents, their abilities, their treasures para sa kaharian ng Diyos. Para mag-advance yung kaharian ng Diyos at yung mabuting balita, yung biyaya ng ating Diyos ay patuloy nating maipalaganap sa maraming tao na nangangailangan ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Hindi ba nakakalungkot isipin na lahat ng pwedeng gawin ng Diyos para tayo ay magkaroon ng masayang buhay, mapagpalang buhay at buhay na may katiyakan pag tayo ay namatay? Hindi ba nakakalungkot isipin na ginawa lahat sa atin ng Diyos and then therefore mabubuhay tayo ng lihis sa Kanya, sa Kanyang kalooban. Mabubuhay tayo na hindi nagpapasalamat sa Kanya. At mabubuhay tayo na alam natin yung mensahe ng pag-ibig at ng biyaya ng Diyos. And then, ayaw natin yung ibahagi sa ibang tao. You know what? Ang biyaya ng Diyos ay sobrang buti. Para itago mo lang yan sa iyong sarili. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Napakalakas ng biyaya ng Diyos sa ating buhay para lang i-keep natin ito sa ating sarili at hindi natin ito i-share sa circle of our influence. Nabanggit mo man lang ba ang pangalan ni Jesus sa iyong mga kaibigan? Nabanggit mo man lang ba ang pangalan ni Jesus sa iyong mga katrabaho? Nabanggit mo man lang ba ang pangalan ni Jesus sa mga tao na nakakasalamuhan? Nabanggit mo man lang ba ang pangalan ni Jesus sa mga taong inilalagay sa iyo ni Lord na opportunity na dapat mong sabihin sa Kanya ang mensahe ng mabuting balita ng ating Panginoon Kristo?
Because if not, mga kapatid, hindi natin nare-realize ang kapangyarihan ng cross. And because of the cross, na-reconcile tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Our relationship with God. Mga kapatid, walang kahit anong bagay sa buhay na ito ang pwedeng magbalik sa atin sa tamang relasyon sa Diyos. Not religion, not our treasure, not our wealth, and even not our own righteousness. Ang pwede lamang magbalik sa atin sa tamang relasyon sa Diyos ay yung ginawang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? 2 Corinthians chapter 5, tingnan po natin. 2 Corinthians chapter 5, verse 17 to 21. Nakikinig pa po ba tayo, mga kapatid? Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Verse 17, therefore, if any man be in Christ, that is the summary of the theology of the Apostle Paul. In Christ. Always in Christ. Amen? Anti-Kristo. Therefore, if any man be in Christ, ano po sabi niya? He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. You are now a brand new person. A brand new people. Amen? We have new life in the Lord Jesus. Verse 18, all things are of God who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ. Binalik tayo ng Diyos sa tamang relasyon sa Kanya dahil sa Panginoon Kristo. And have given to us the ministry of reconciliation. Do you believe na ikaw ay nakabalik sa tamang relasyon sa Diyos? Kapatid, if you really believe na ikaw ay nanampalataya kay Jesus at ikaw ay ngayon may tamang relasyon sa Diyos, therefore, you have the ministry of reconciliation. What it means, binigyan ka ng Diyos ng gawain na ikaw ang gagamitin niya upang ang ibang tao rin ay may balik sa tamang relasyon sa Diyos. Verse 10, verse 9, to wit that God was in Christ reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ. Amen? We are not ambassadors for this world. Kaya nakakalungkot isipin that there are so many professing believers. Lalo na sa panahon natin ngayon, we are in the age of technology. Now we have the opportunity to share about the love of God, to share the Word of God, to share the message of salvation. But sometimes, marami tayong sinishare na hindi related or release sa ginawang katubusan ng Panginoon sa ating mga kasalanan. I would like to remind you, mga kapatid, we are ambassadors for Christ. We are the spokesperson of the Lord Jesus Christ. Sa ating bibig, sa ating puso, sa ating mga buhay. As though God did beseech you by us, we pray in Christ's stead, be ye reconciled to God. Verse 21, for He hath made Him to be sin for us. Yan po ang ginawa ni Diyos sa Jesus, hindi makasalanan, pero si Jesus ay naging kasalanan para sa atin. Why? Because sa krus ng Kalbaryo, nung siya'y nabayubay, inako niya lahat ng kasalanan sa katauhan. Therefore, siya'y naging kasalanan para sa atin. Who knew no sin, siya'y walang nagawang kasalanan. That we might be made the righteousness of God in Him. So, ito po ang nangyari sa krus. Nung ang Panginoon Kristo ay nabayubay sa krus, ang lahat ng kasalanan sa katauhan, including your sin, kasalanan sa lumang tipan, kasalanan sa mga bagong tipan, mga tao sa bagong tipan, at kasalanan ng mga tao mabubuhay sa mundong ito, lahat ng kasalanan ng tao, inako ng Panginoong Kristo. That's why sa cross, ang kasalanan ay naka Jesus. At lahat ng sasampalataya kay Jesus, yung katuwiran ni Kristo, dahil siya'y walang kasalanan, yung katuwiran ng Diyos na naka Kristo, ay mapupunta sa mga taong sumampalataya sa Kanya. That's why, mga kapatid, tayo po ngayon ay mayroong tamang relasyon sa Diyos. And then what is the power of the cross also? Death to self. In John chapter 14 verse 17, in Romans chapter 6 verse 6, Romans chapter 6 verse number 6, ano po sabi niya? Knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. So makikita po natin dyan, na tayong mga sumampalataya kay Jesus, na crucified tayo kasama ni Kristo. Napako yung dati nating pagkatao kay Jesus.
Kumbaga si Apostol Pablo na nagsasalita dito, yung dating Saul of Tarsus, yung dating Saul na pumapatay ng mga Kristyano, na umuusig ng church, na blasphemous, na lapastangan sa Panginoon, etong si Apostol Pablo, ang dati niyang pagkatao, yung dati niyang sarili ay napako na sa krus kasama ni Jesus. Kaya sabi niya, I am crucified with Christ. And we are all crucified with Christ. Kaya po paalala sa atin ng Colossians chapter 3 verse 1 and 2 and 3. Ang sabi po sa Colossians 3, 1, 2 and 3, if ye then be risen with Christ, ibig sabihin, if you accepted Jesus as your Lord and Savior, if you are truly saved, if ye then be risen with Christ, and kung sabi ng Bible, seek those things which are above. Set your affections on us, our Christ seated on the right hand of God, verse number 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. Verse number 3. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. So, dahil sa cross ng Panginoon, posible na sa ating mamatay sa mundong ito. Na yung ating pag-ibig, yung ating desire, yung ating pleasure, ay hindi na nating hanapin sa mundong ito. Kaya nga po sabi ko po kanina, minsan mas madali sa ating maglingkod sa Diyos, magpagod sa Diyos, magbagal sa Diyos, kaysa, pakinggan natin ito, kaysa i-offer natin sa paanan ng krus lahat sa buhay natin, yung ating pangarap, yung ating mga earthly goals, yung ating mga ambition, yung ating mga nais marating sa mundo ito. Mas madali sa atin minsan maglingkod sa Diyos kaysa i-offer sa krus ng Panginoon ang mga bagay na nire-require ng Diyos sa atin. Pero you know what, sabi ni Paul, I am crucified with Christ. Siya na ay namatay sa kanyang sarili. Para kapatid sa mundo ng ating kinalalagyan, masyado ito, mapanghatak. Hinahatak tayo lagi ng mundo. Napapansin po ba? Ang ginagawa ng mundo sa atin, merong magnetic pull ang mundo. Lagi tayong hinahatak na ito palayo sa Diyos. Hinahatak tayo na ito sa cross ng ating pong Panginoong Jesucristo. That's why, pag-isip mo pa lang sa umaga, magbukas ka ng cellphone, hinahatak ka ng mundo. Magbukas ka ng radio, magbukas ka ng television, or ikaw ay nasa kalsada, tumingin ka sa mga billboards, sa mga advertisement. Ano po ang laging sinasabi ng mundo sa iyo? Sinasabi ng mundo sa atin, kailangan mo ako. Dapat mong maranasan to. Dapat kang magkaroon nito. Pero you know what, kaya Apostle Paul, I am crucified with Christ. Yung dati niyang pagkatao, wala na. Yung dati niyang pagkatao, na siya ay hatak-hatak ng mundo, na siya ay umiibig sa mundo, na siya ay may-preso sa mundo, yun ay nawala na. That's why, pag yan po yung nangyari sa isang nananampalataya, hindi ka na after sa acceptance ng mundo nito. Hindi po ibig sabihin ng death to self, iaalay mo na lahat sa Diyos sa iyong buhay at ikaw ay magiging pulubi na o ikaw ay mamumulubi na. Hindi ko yan yung ibig sabihin ng death to self. Amen? Kasi ang isa rin po sa sinungalingan ng Diablo, kung isusuko mo ang buhay mo sa Panginoon, kung ibibigay mo lahat ng pangarap mo, ng ambition mo, ng mga makalupang goal mo, at isusuko mo yan sa paanan ng cross ng Panginoon, eh di wala ka na. Eh di paano ka na ngayon? Yan po ay kasinungalingan ng Diablo at ng mundo sa atin, mga kapatid. Dahil sa katotohanan, ang lahat sa buhay natin, pag natutunan natin ialay sa cross ng Panginoon, sa ating Panginoon Jesucristo, kaya ibalik ng Panginoon ang mas higit pa sa isinuko natin sa Kanya, ang mas maganda pa sa isinuko natin sa Kanya. Kasi maliyan lang po ng Diablo na kapag ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon, wala ka na, kawawa ka na. Dahil ang lagi sinasabi sa iyo ng mundo, kailangan mo kami, dapat ka magkaroon nito, dapat mo itong maranasan, dapat mong mapuntahan mga lugar na ito, dapat mong ma-experience sa mga bagay na ito. Pero kung ikaw ay na-crucify na sa ating Panginoon Kristo, hindi ka na after sa acceptance or kagustuhan ng mundong ito, ang after ka na sa buhay na ginagamit ng Diyos at sa buhay na ikaw ay nagiging sakripisyo para sa kaharian ng Diyos, na ito ay magpatuloy at ito ay mapalagana. Mga kapatid, that is the power of the cross. Tutulungan ka nitong mawala yung iyong hikayat, yung iyong affection, yung iyong pagyakap sa mundo nito. Kaya, kung meron tayong kayakapin, ang cross ng Panginoon. Dahil sa cross ng Panginoon, doon tayo naging matuwid. Sa cross ng Panginoon, doon natakpan ang ating mga kasalanan.
sa krus ng Panginoon, doon natin naranasan ang biyaya ng Diyos. Na kahit hindi tayo marapat-dapat, tayo naligtas. Yakapin natin ang cross ng ating Panginoon sa Kristo. You know what? The power of the cross, makikita rin po natin sa transformed lives. Romans 8:28-29, we know that all things work together for good to them that love God, to them that were called according to His purpose, and to be conformed to the image of His Son. That is the very reason kung bakit ka naligtas, to be like the Lord Jesus Christ, day by day, araw-araw sa iyong buhay. Kaya po sinabi sa Galatians 5:22, ito po ang karakter ng ating Panginoon Kristo. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Next verse, meekness, temperance. Again, sa verse number. Balikan po natin sa verse 22. Ito po ba ang fruit na ito? Ito po ba mga character na ito? Ito po ba mga traits or attitude na ito ay nakikita sa iyong buhay? Maybe you can say every Sunday. Or pwede mong sabihin, pag may nakakita sa aking mga kapwa Christian or nandiyan si pastor or sino ng mga mananampalataya, nakikita sa akin yung love, yung joy, yung peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. But you know what? Ang mga karakter na yan ay hindi lang tuwing linggo. Ang mga karakter na yan ay pang-araw-araw na dapat na ma-manifest, nakikita sa mga mananampalataya. So, paano pa mabuhay bilang isang Christian? Nagugulat ko ba kayo kung sasabihin ko na hindi ko kayang mabuhay bilang isang Christian? Nagugulat ka rin ba kapatid kung sasabihin ko sa iyo na hindi mo kayang mabuhay bilang isang Christian? What I'm trying to say, hindi mo kayang ipabuhay ang Christian life. Kahit anong pilit mo, kahit anong effort mo, kahit anong lakas mo, hindi mo kayang ipamuhay ang buhay bilang isang Kristiyano. So the question is this, paano tayo mabubuhay bilang isang Kristiyano? Payagan mo ang buhay ni Kristo sa iyong buhay at sa pamamagitan ng iyong buhay upang ito ay makita at ito ay mahayag. For example, one of the fruit of the Spirit, love. Kailan po natin ito i-manifest? Hindi po sa mga taong naiibigin, sa mga taong mahirap ibigin. So kahit sa flesh mo, sa lakas mo, hindi mo sila kayang ibigin, Lord, hindi ko kayang ibigin ng taong ito. Pero pagkakatiwalaan kita, Jesus, sa aking puso, papayagan kitang kumilos sa aking buhay upang ang taong ito na hindi ka ibig-ibig, kaya mong ibigin. Joy, peace. You know what, mga kapatid? Pag nakaranas sa mga mabibigat na problema, matitinding mga sitwasyon sa buhay natin, bilang isang tao, hindi natin yung kaya harapin ayon sa kalooban ng Panginoon. But because of the Lord Jesus na nasa ating puso, pwede natin ipamuhay ang kagalakan at kapayapaan ng Panginoon. Amen? So napakahalaga po na makita natin binago ng Diyos ang ating buhay. Romans 12 verse number 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you will prove what is the good and acceptable and perfect will of God. What is the will of God na sinasabi ko dyan, mga kapatid? It is good, acceptable or pleasing, and perfect. That is the will of God. Do you believe in that? Na yung kalooban ng Diyos, mabuti, kalugod-lugod, masaya, ito ay perfect. Hindi sinabi dyan, ang kalooban ng Diyos, masisira ka. Hindi sinabi dyan, ang kalooban ng Diyos, hindi mo kaya. Hindi sinabi dyan, ang kalooban ng Diyos, mapapariwala ang iyong buhay. Ang sabi dyan, ang kalooban ng Diyos, mabuti, kalugod-lugod, at perfect. Ano mangyari yun? We not conform to this world. Huwag natin payagan, tayo mahatak ng mundong ito. Magbago tayo ng ating pag-iisip. Yung isip ng ating Panginoon Kristo, yun yung ating makita, yun yung ating ipamuhay, mga kapatid. And makikita natin sa buhay natin ang binagong buhay. That's why ang cross ng Panginoon ay hindi lisensya sa kasalanan. Ang cross ng Panginoon ay motibasyon sa banal na pamumuhay. Amen? It's not a license to sin.
Mahirap maisip mga kapatid na tinubos tayo ng Panginoon sa ating kasalanan. And then ang papangarapin lang natin isang araw, Lord, mahalaga makapasok ako sa langit. Or Lord, ang mahalaga, ligtas ako Panginoon, no? Ligtas tayo ng Panginoon because He has a purpose for our life. And one last thing, the power of the cross. Because of the cross, pinalaya tayo nito sa takot sa kamatayan. Amen? Freedom from the fear of death. Kalayaan sa pagkatakot sa kamatayan. In 2 Corinthians 5:8, sinabi ng Apostle Paul, I am willing and rather to be absent from the body, to be present with the Lord. Ang confidence ni Apostle Paul, willing siya na mapasawala sa katawan, makasama niya ang Panginoon. Para kay Apostle Pablo, ang huling paghinga niya sa lupa ay unang paghinga niya sa langit. Mga kapatid, napakahalaga na makita natin na as believers of Christ, hindi na tayo natatakot sa kamatayan because we have the assurance. Let me ask you, what is your assurance kapag dumating sa iyo ang kamatayan? Ano ang iyong katiyakan? Ang iyong kayamanan? Ang iyong mabuting gawa? Ang iyong reliyon? Ano ang katiyakan mo pagharap mo sa Diyos? Walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Dahil mayroong isang salita lamang na magbibigay sa atin ng tunay na mabalad at tunay na pag-asa. And that is Jesus. Amen? Jesus is our hope. Jesus is our only hope. Forever and ever and ever and ever. Jesus is our hope. That's why any moment kunin tayo ng Panginoon, we have the peace in our heart. We have the joy in our heart. We have the courage in our heart na tayo hahanap sa Diyos at tayo'y makakasama niya sa kanyang presensya magpawalang hanggan. So para sa iyo, anong ibig sabihin ng cross? Ito ba'y simpleng kwintas na iyong dapat suotin? Ito ba'y simbolo sa iyo ng pag-asa lang? O simbolo ng katagumpayan? O simbolo ng kahirapan? Para sa iyo, ano ang cross? You know what? Para sa mga hindi mananampalataya, ito ay kamangmangan. That's why sinabi ni Paul, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Para sa kanila bangmang. Because you know what? To many people, ang cross ng Panginoon Kristo is a waste of time. Sayang ng sa oras yan. That's why, pag i-share natin yung mabuting balita ng ating Panginoon Kristo, you need to expect na hindi lahat ng tao makikinig. You need to expect na hindi lahat ng tao tatanggap. Dahil para sa ilang tao, ang cross o ang mabuting balita ng Panginoon Kristo, para sa kanila, ito ay magkakasaya lamang ng oras. And some of them will say, saka ko na lang tatanggapin ng Panginoon. Pag gusto ko na. Saka mo na lang tatanggapin ng Panginoon. Pag siguro tamang panahon na, you know what, mga kapatid, hindi mo pwedeng tanggapin ng Panginoon dahil lang gusto mo. Pakinggan po natin ito upang hindi po natin ito may misinterpret. Because sinabi rin po ng ating Panginoon Kristo in John chapter 6, verse 44. John 6:44. Okay? Ang sabi po dito ng ating Panginoon Jesus, no one can come to me except the Father which has sent me, draw him, and I will raise him up at the last day. So sinabi ng Panginoon Kristo, walang sino man ang pwedeng lumapit sa akin except the Father had sent me to draw him. Ang idea po niyan, mga kapatid, hindi ka pwedeng lumapit kay Jesus dahil ang gusto mo. That's why when we are preaching the gospel of the Lord Jesus Christ, ang pinangahawakan po natin, conviction ng Holy Spirit. Bakit po? Kasi kapag nag-convict ang Holy Spirit, sa nakikinig ng mabuting balita, ibibigay niya sa kanyang puso yung pangangailangan niya kay Jesus. Yung pangangailangan na siya'y maniwalataya sa Panginoon Kristo. That's why no one can say na sayang lang sa oras yan, saka ko natatanggapin ng Panginoon. Pag gusto ko na, pag may panahon na, no. Ang kailangan, conviction ng Holy Spirit at ang pananampalataya mo sa mabuting balita ng ating Panginoon Kristo sa biyaya ng Diyos. Doon nagkakaroon ng kaligtasan ang isang tao. That's why it is a very dangerous thing na mapakinggan ng isang tao ang ginawa ni Kristo para sa kanyang kasalanan. Na siya'y nagbayad ng kasalanan ng sakatuhan. Isang mapanganib na bagay na mapakinggan mo ang mabuting balita ng Panginoon Kristo. At ang magiging decision mo ay rejection.
pagtanggi. Pagtanggi. You know what? There are so many people out there na nakarinig ng mabuting balita ni Jesus. Na until now, hindi pa rin nila tinatanggap ang banal sa Kristo bilang kanilang sariling tagapagligtas. So we have the obligation, we have the responsibility, we have the duty to share the gospel of Christ so that people na tumanggi sa Panginoong Jesus, magkaroon sila ng second chances, or third chance, or fourth chance, or fifth chance, or many chances na i-convict sila ng Holy Spirit through the Word of God at sila'y sumampalataya sa Panginoong Kristo at magkaroon ng realidad ng kanilang kaligtasan, because if the people remain sa kanyang standing na tinanggihan niya si Jesus, mga kapatid, one thing is for sure, ang taong yun ay walang hanggang mapaghihiwalay sa Diyos. Pag ang isang tao namatay na hindi ligtas, siya'y napunta ng walang hanggang kapahamakan, walang hanggang paghihiwalay sa Diyos. Minsan iniisip natin, siguro magbabago pa, no? Hindi natin naiintindihan na tinuturo sa atin ang salita ng Diyos ng isang taong namatay na hindi naligtas, na tumanggi sa Panginoong Kristo, ang kanyang character ay fixed na. Hindi na magbabago. Hindi na babago. That's why yung mga tao ngayon na galit sa mga Kristyano, yung mga tao ngayon na nangahamak sa mga mananampalataya dahil pinagyayabang nila ang cross ng ating Panginoong Kristo. Kung sila'y nagagalit sa iyo dahil hindi ka perfecto, how much more pag sila'y nasa impyerno na at na-realize nila na ikaw ay perfecto sa presensya ng Diyos. Nagsisisi po ba sila? No. Dahil yung character nila ay fixed. Walang second chances pag ang isang tao ay namatay. Our chances ay dito sa lupang ito, dito sa mundo ito. So ito ang tamang panahon para sabihin mo, Lord, ako ay makasalanan, humihingi ako ng kapatawaran sa aking kasalanan. Hindi dahil, Lord, nangangako na ako na magbabago na ng aking buhay, kundi, Lord, humihingi ako ng kapatawaran sa aking kasalanan, dahil, Lord, ako ay sumasampalataya kay Jesus bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas, at pangahawakan ko yung cross ng Panginoon na magbago sa aking buhay, magtuwid ng aking buhay, at ibigay sa aking buhay ng tunay na enjoyment, tunay na satisfaction, tunay na completeness. And one last thing para sa mga mananampalataya, for us, the power of the preaching of the cross or the cross is the power of God. It is the power of God. Kung marami ka mga kabalisahan ngayon, problema, mga emosyon na hindi mo kaya mapagtagumpayan o hindi mo kaya maghimalaya dyan, I would like you to know the power of the cross. Pwede kang palayain sa hindi magandang emosyon. Because you know what? It is either ikaw ang nagkakontrol sa iyong emosyon or emosyon na nagkakontrol sa iyo. So kahit po sa usapin ng emotions, if you want to be free, to have liberty sa iyong mga hindi magagandang emosyon or attitude, kaibigan, kapatid, kaya kang palayain ang cross ng ating Panginoon. It is the power of God. Ano man ang iyong anxiety, ano man ang iyong problema, ano man ang iyong pinagdadaanan, pwede ka dyan palayain ng Panginoon. Therefore, pwede na tayong mabuhay bilang isang Kristyano in Galatians 2:20. Galatians 2:20, ano po sabi ni Paul? I am crucified with Christ. So, ibig sabihin, namatay na siya, kasama ni Kristo. Nevertheless, I live. Pero nabubuhay pa siya. Pero sabi niya, ano po sabi niya? Yet not I. So, nakikita niyo po yung tinuturo ng salita ng Panginoon. Nabubuhay pa si Apostle Paul, pero hindi na siya yung nabubuhay. Wala na siyang anything na attachment or pleasure, or hindi niya na hinahanap yung acceptance ng mundong ito or sasabihin ng anumang tao sa mundong ito. Kaya nga pinangalan niya sa mga Korinto, hindi ako naparito para mangalan ng mga karunungan or mga magagandang salita, kundi ako ay naparito upang ipangalan ang mabuting balita, ang cross ng Panginoon Kristo. Dahil wala akong ibang ipagmamalaki kundi ang Panginoon Kristo lang. Wala siyang ibang ipagyayabang. Tayo po, marami tayong pinagyayabang sa buhay natin. Mga bagay na meron tayo, talino natin, galing natin, talento natin, kayamanan natin, ari-arian natin.
You know what? Lahat ng bagay sa mundo ito ay mawawala at pilipas sa'yo. Either ikaw ay kunin ng Panginoon, or either dumating ang Panginoon. At lahat ng bagay sa mundo ito ay walang panginapan. That's why, ano man yung resources natin, ano man yung bagay na pinagkatiwala natin sa Lord, gamitin natin para sa kanyang kalawalatian, sa kanyang kaharian. Amen? Sabi ni Paul, nevertheless, I live, yet not I. Pero bakit siya nabubuhay? But Christ liveth in me. And the life which I have lived in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Napansin niyo po yung heart ni Apostle Paul? Kung paano niya na-appreciate ang Panginoon, ang ginawa ni Cristo para sa kanya. Ang sabi niya, who loved me and gave himself for me. Do you realize that, kapatid, kaibigan, na walang kahit sinong tao ang pwede magbayad ng iyong kasalanan upang ikaw ay mapawalang saan? Na walang sinong tao ang handang nagsakripisyo para ikaw ay mapawalang saan? Pero ano pong ginawa ng Panginoon? Binigay niya ang kanyang sarili para sa iyo. Binigay niya ang kanyang sarili para sa akin. Para sa atin. He gave himself for us. That's why every time you look at the cross, nakikita mo na sa cross na may Panginoon na umibig sa iyo at may Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo. At yun yung magiging motivation mo, encouragement mo para mabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos at mabuhay na handa magsakripisyo para sa Panginoon. Romans 1:16, pamuling talata. Romans 1:16, ano po sabi ni Paul? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God and salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Hindi siya nahihiya sa mabuting balita ni Kristo. Amen? You know what? Sa panahon ni Apostle Paul, hindi kayo maniniwala na iniligtas siya ng Panginoon. Kaya nung nakakilala si Apostle Paul, pinatagpo siya ng Panginoon sa road of Damascus. Marami pa rin mga Krisyano that time na takot makita si Apostle Paul because they cannot believe na ang tao ito naligtas. Kaya nga sinasabi ni Apostle Paul, I am the chiefest sinner. At siya at kung siya ay naging apostle, nagsabi niya, I am the least from the apostles. Because kung si Apostol Pablo naligtas, na siya ang pinakapangulo sa mga makasalanan, kung siya ay naligtas, sinong tao ang hindi pwedeng maligtas? Kahit drug addict pwedeng maligtas. Kahit rapist pwedeng maligtas. Kahit corrupt pwedeng maligtas. Kahit mga matay tao pwedeng maligtas. At pwedeng baguhin ng Panginoon. Kung sila isasampalataya sa cross ng ating Panginoong Jesucristo. Let me ask you, kagaya pa ni Apostle Paul, hindi ba tayo nahihiya? Hindi ba natin kinakahiya na ipangalan ang mabuting balita or sabihin ang ginawa ng Panginoong Kristo para sa ating mga kasalanan? Hindi ba nakakatuwang isipin ng isang Krisyano, isang mananampalataya, dahil sa gospel ng ating Panginoong Kristo sa cross ng Panginoon, nakikita po natin yung kanyang buhay na very eager, very willing, na mag-akay ng kaluluwa, magdala ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Kristo upang sila'y maibalik sa tamang pilasyo sa Diyos at magkaroon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Kahit hindi tayo karapat-dapat, kahit akala natin hindi natin kaya, you know what mga kapatid? Hindi tayo dapat nahiya. Hindi tayo dapat nahiya. And to remind once and again, dahil sa cross ng Panginoon, tayo ay naging malaya. So let me ask you this morning, before I close.
Anong bagay sa iyong buhay ang yakap-yakap mo at hindi mo kayang bitawan sa cross ng Panginoon upang maranasan mo yung buhay na plano niya sa iyo at kalooban niya sa iyo at gamitin ka niya sa kanyang kaharian with a maximum potential. Because gusto ng Diyos gamitin tayo, sino man tayo. Ikaw man ay 6 years old, ikaw man ay 60 years old. Ikaw man ay mayaman, ikaw man ay mahirap, ikaw man ay edukado o hindi edukado. Kung ikaw ay isang mananampalataya, ikaw ay inilagay ng Diyos sa kanyang church at gusto kang gamitin ng Panginoon. But the reality is this. Hindi ka gagamitin ni Lord kung marumi ang iyong puso. Hindi ka gagamitin ni Lord for a maximum level kung hindi mo kaya isuko ang buhay mo sa Kanya. So ano ito kapatid? Ano ito kaibigan? Ang hindi mo kayang ipagpalit sa cross ng Panginoon. Again, if you surrender everything to the cross of Christ, God is faithful. Kaya niyang ibalik ng mas marami at mas maganda yung isinuwa mo sa Kanya. Kahit ang buhay mo ay hindi pinapansin ng maraming tao, kahit ang buhay mo ay pinamaliit ng ibang tao, kahit ang buhay mo ay mababa sa ibang tao, if you will learn to surrender your life to the cross of Christ, gagamitin ka ng Panginoon. Hindi natin pwede sukatin ang magagawa ng kapangyarihan ng Diyos. At kung hindi mo pa kailanman pinagkatiwalaan sa Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas, now is the day na kailangan mong tanggapin si Jesus. Maybe you are saying, tingin ko po hindi pa ngayon. Hindi ko siya tatanggihan pero hindi pa po ngayon. No? Pag hindi mo tinanggap si Jesus ngayon bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, ang gusto mong sabihin, tinatanggihan mo yung kanyang libreng kaloob na kaligtasan, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang biyaya, at yung kanyang kabalitan. And to remind everyone, members of this church, maybe some of us are attending church, nagpapakita tayo dito, umaten tayo, or maybe nasa ministry tayo. Pero kahit ano pang ginagawa mo sa Panginoon, pero never mo pang ibinigay ang iyong pananampalataya kay Jesus. Never mo pang itinaya ang iyong buhay. Panginoon Jesus, sa iyo na ang aking buhay, sa iyo na ang aking pananampalataya, ikaw lamang ang aking Panginoon, ikaw lamang ang aking tagapagligtas. Kung never mo pang ginawa yan, I would like you to know na hindi mo makakasama ang Diyos sa pawalang ilan at wala kang katiyahan ng kaligtasan. So now is the moment for every one of us. If you are listening to the Word of God, now is the right opportunity to say to God, Lord, forgive me from my sin, and I put my faith in Christ Jesus alone. Tayo po tayong lahat for a short prayer. Tayo po tayong lahat. A moment of silence and a moment of meditation sa salita ng Panginoon. If you are the first time visitor, dumadala sa church. But you are not sure, di ka tiyak. Sa iyong patutunguhan, pag-ilawin na tayo. Now is the right time to say, Lord, I am a sinner. Forgive me. I believe that Jesus took my sin. He paid my sin, all my sins at the cross. And I put my faith in Him. Only God knows your prayer this morning. Samahan mo ako sa weekly panalangin. Bilang Diyos Ama, inaamin ko na ako'y isang makasalanan. Kung ang pagkakawakan ko ang aking mabuting kabutihan, ang aking relihiyo, ako'y mapapahamak sa iktiyan. Kaya Lord,
ngayong umaga ito, inikilala ko si Jesus na sa krus ng Kalbaryo, siya'y napayubay, inabot ang aking mga kasalanan. Binayaran lahat ng aking kasalanan. Siya'y nagtigis ng loob upang ako'y magkaroon ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. At sa mga oras dito, Panginoon Jesus, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay. Ako ay nananampalataya. Ikaw lamang ang aking sariling tagapagligtas. At Panginoon ang aking buhay. At sa mga oras nito, sa iyong krus ang kayayakap, at sa iyong krus, isusuko ang aking buhay. So Lord, I also pray, gamitin yung aking buhay para sa iyong kaharian. Thank you, Lord, dahil inibig niyo ako at ibinigay niyo ang inyong sarili para sa akin. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Let's continue to pray, mga kapatid. Our Father in heaven, once again, we thank you for your word. Lord, alam niyo po ng inyong lingkod. Lord, hindi ko po kaya i-preach. Hindi sa patanay kakayahan. Upang ipaliwanag ang lahat na pwedeng sabihin patungkol sa kapangyarihan ng inyong krus. But Lord, I trust the leading of the Holy Spirit. Na kung sino man po sa aming mga kapatid, kung siyang pinilos ng inyong salita, ang magiging prayer at commitment namin ngayong umagang ito, Lord, lahat ng aming ambisyon, pangarap, nais malating sa lupang ito para sa aming sarili. Isusubo na namin sa inyong krus. At papayagan namin si Jesus sa aming buhay na kumilos upang kami ay inyong baguhin at inyong gamitin sa inyong kaharian. Lord, I know na ang mensahe nito. Pero Lord, isang malaking pagpapala. Kahit may isang mananampalataya ng Lord. Lord, kahit isa. Ang ilusin yung kanyang puso. Kahit natingin na sa kanyang sarili niya, hindi siya karapat-dapat. Hindi na kaya, wala siya magagawa. But Lord, nais niyang gusto ang kanyang buhay sa iyo. Nais niyang maging kagamitan sa inyong kaharian. Lord, kahit isa na kami. May makita kami mga mananampalataya na hindi lang willing mag-show up, kundi willing mag-sacrifice, willing mag-pay ng price sa buhay na nilingkod at sa buhay na nagpaparami sa inyong words. Use us, Lord, for our maximum potential, for your glory and honor. In Christ's most precious name we pray. Amen. Sit down, mga kapatid.